serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Value-Added Tax o VAT on Digital Services Law sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Oktubre 2. Kilala rin bilang Republic Act No. 12023, ipinatutupad ng batas na ito ang 12% VAT sa non-resident digital service providers upang magkaroon ng karagdagang kita para sa pamahalaan at maipantay ang playing field para sa local providers. Sakop ng RA No. 12023 ang online search engines, online marketplaces, cloud services, online media and advertising, online platforms at digital goods. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. There is an old saying that there are only two things certain in life. They are taxes and death. It is now time to add perhaps one more item to that list, and that is change. The rapid change in our digital landscape has created a gap in our tax system. Today, we signed the Value-Added Tax and Digital Services Law, and we are now bridging that gap. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. This includes digital media, digital music, digital video, video on demand, and digital advertising. Local businesses and international digital platforms now compete on equal terms. We no longer will be playing by different sets of rules. If you are reaping the rewards of a fruitful digital economy here, it is only right that you contribute also to its growth. After all, whether you are a small tech startup or a global tech giant based halfway around the world, if you are making money here in the Philippines, you are part of our community. And with that comes a shared responsibility. Be assured that the government has taken a deliberate and measured approach to ensure that this tax will not crush innovation or hinder growth.
we have been precise about where this tax applies, sparing educational and public interest services from its coverage. Online courses, webinars, and other digital educational offerings are not subject to VAT in order to keep education affordable and accessible to all Filipinos. This law is more than ensuring tax compliance. It is also in support of nation building. For the next 5 years, we estimate to collect 105 billion pesos from this measure. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. Additionally, 5% of the revenues generated by this law will be allocated to our creative industries. This means our artists, filmmakers, musicians, the very people who fill our platforms with stories and with content will directly benefit. It ensures that our creative talents are not just surviving in a competitive digital market, but will be allowed to prosper. Fairness, inclusivity, and progress. These are the goals of this law. Today is not just about the signing of the VAT on Digital Services Law. It is also the beginning of a more equitable journey forward. And this would not have been possible without our legislators. We thank you for the dedication that you showed in ensuring the timely approval of this law. To our partners in the digital space, let this be seen as an invitation to help build a bagong Pilipinas, where innovation flourishes, especially as we promote competition. To our local enterprises who have been pillars of our economy even in the face of changing landscapes, today we restore the balance and give you the fair shot that you deserve. To our people who deserve nothing less than a system that works for them, this law shall bring in much needed revenue to help build a better future for us all. I call for the support of all the companies and entrepreneurs who will be covered by this law. I also urge the concerned government agencies to promulgate the necessary rules and implement the needed steps to operationalize this law within the period that is prescribed within the Act. So as we usher in this change, let us be reminded, true progress does not just count profit, it counts everyone in. So thank you all very much, and may we continue building a stronger and fairer bagong Pilipinas. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Department of Energy, DOE, na ipagpatuloy sa pagsasaayos ng mga proseso para mapadali at mapabilis ang aplikasyon sa mga proyektong pang-enerhiya sa pamamagitan ng Energy Virtual One-Stop Shop o EVOSS. Sa ginanap na pulong sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalagang napapadali ng gobyerno ang pagproseso sa EVOSS. Nais ni Pangulong Marcos na agad ipagbigay alam ng DOE sa mga ahensya ng gobyerno ang papalapit na endorsement sa mga proyekto para masimulan na ng isang ahensya ang pagproseso sa permit bago pa man dumating ang rekomendasyon. Samantala, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na posibleng gawin ng DOE ang suhestyon ng Pangulo. Target ng gobyerno na mapagsama ang lahat ng energy-related processes sa June ng 2028. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation o OPAMR na madaliin ang isinasagawang rehabilitasyon sa Marawi. Pinapauna ni Pangulong Marcos ang pagpapabalik sa elektrisidad, tubig at mga kabahayan. Inatasan ng Pangulo ang OPAMR na humanap pa ng ibang paraan para mapabilis ang rehabilitasyon ng Marawi City. Ayon kay Pangulong Marcos, ngayon na ang tamang panahon para sa administrasyon na magkaroon ng mas magandang systematic approach sa rehabilitasyon ng Marawi sa bisa ng Administrative Order 14
series of 2023. Ang AO na ito ang nagtatatag para sa recovery, reconstruction at rehabilitation efforts sa Marawi City at mga tungkulin ng ahensya na may kinalaman dito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Panel Chair nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa atas nito na pabilisin ang pagbabalik ng kuryente at tubig sa Marawi City. Ayon kay House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chair Zia Alonto Adjong, ang hakbang na ito ay pagpapakita ng Pangulo na nakikita, naririnig at sinusuportahan nito ang mga residente ng Marawi. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ikinalugod ni House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chair Zia Alonto Adyong ang bili ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation na bilisan ang pagbabalik ng maayos na supply ng kuryente at tubig sa Marawi. Mahalagaan niya ang pagpapanumbalik ng mga serbisyong ito para matugunan ang hamon na hinaharap sa tuluyang pagbangon ng kanilang minamahal na lungsod. Ipinapadamaan niya ng hakbang na ito ng Pangulo sa mga residente ng Marawi na sila ay nakikita, naririnig at sinusuportahan. Nangako rin na Lanao del Sur Solon na titiyakin nilang maisa sa katuparan agad ang direktiba ng Presidente at magkaroon ng konkretong aksyon para sa tuluyang rehabilitasyon at paghilom ng Marawi. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling na Special Protective Order na Writ of Amparo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inihain ng kanyang anak. Nauna rito, pinaaresto si Roque ng House Committee na nag-iimbestiga sa mga umano ay iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang writ of amparo ay isang legal na pamamaraan para humingi ang isang individual ng proteksyon mula sa korte kung sa paniniwala ay nalabag ang karapatan nito sa pamamagitan ng karahasan o banta. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, hindi sagot ang amparo bilang proteksyon mula sa congressional contempt and detention orders laban kay Roque. Sinabi ni Ting na hindi akma ang writ of amparo sa sitwasyon ni Roque. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. The scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof, not present in this case. Si Supreme Court spokesperson Camille Ting. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bakuna kontra African Swine Fever o ASF, target na mabili sa mga komersyal na pamilihan bago matapos ang taon. Ayon kay Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ito ay dahil sa ulat na umakyat pa sa 524 na mga barangay ang nasa ASF red zones mula sa higit 400 noong unang linggo ng Setyembre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Plano ng Department of Agriculture na mapalawak at maging commercially available na rin ang bakuna kontra African Swine Fever o ASF bago matapos ang taon. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, mahalagang mabilis na mapalawak ang bakunahan sa bansa lalo't na nanatiling mataas pa rin ang bilang ng mga lugar na may aktibong kaso ng ASF. Sa tala ng Bureau of Animal Industry as of September 20 ay umakyat pa sa 524 na mga barangay ang nasa ASF Red Zone mula sa higit 400 na lamang noong unang linggo ng Setyembre. Sa ngayon, puspos na rin ang ginagawa hakbang ng DA katuwang ang FDA para masigurong pagkakaroon ng ligtas at epektibong ASF vaccine. Bukod dito, nananatili rin ang mahigpit na border control measures ng DA para maiwasan ang lalong pagkalat ng sakit. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. may paalala sa mga kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas ngayong 2025 midterm elections. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco,
Ang campaign manager ng alyansa, nagpaalala ang Pangulo sa bawat kandidato sa ilalim ng alyansa na manatiling tapat at mapagmahal sa bayan. Samantala sa mga kasalukuyang mambabatas, pinaalalahanan naman ng Pangulo na isulong ang kanyang legislative agenda. Isa lamang si Tiangco sa mga kandidato sa pagkakongresista na naghain ng Certificate of Candidacy sa unang araw ng filing. Si Tiangco ay muling tatakbo bilang kinatawanang na votas. Naghain na rin si Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy bilang re-electionist. Balik local government naman si Albay 2nd District Representative Joey Salceda matapos ang 3 termino na naghain din ng COC sa pamamagitan ng kanyang abogado para gobernador ng Albay. Kasama rin sa naghain na ng COC si Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan para kongresista sa lungsod ng Parañaque. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga pamilyang apektado ng Bagyong Julian, nahatiran ng tulong ng Philippine Red Cross o PRC. Ayon sa PRC, ilan sa mga naipamahagi nito sa mga naapektuhan ng bagyo, ang mainit na pagkain, mga gamot at first aid. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Umabot sa 450 na pamilya, 1,600 na individual ang apektado ng Bagyong Julian at habagat sa Northern Luzon. Ayon sa Philippine Red Cross o PRC, namahagi sila ng mainit na pagkain sa mga evacuees sa Ilocos Norte. Nakapagbigay na rin ng mga gamot sa 72 na individual at nagsagawa ng healthcare lectures tungkol sa leptospirosis. Samantala, nagbigay din ng first aid ang mga volunteer ng PRC sa Batanes chapter sa mga nasugatan dahil sa bagyo. Ayon kay PRC Chairman Richard Gordon, nakastandby ang kanilang emergency response units at ang mga volunteers sakaling muling pumasok sa PAR ang bagyo. Patuloy naman ang koordinasyon ng PRC sa lokal na pamahalaan para sa rapid damage assessment and needs analysis upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad. Ito si Diane Lear para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga nagnanais na magsumite ng Certificate of Candidacy o COC na siguruhin kumpleto ang mga dadalhing dokumento. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na sa mga magsusumite ng kandidatura para sa pagkasenador at party list representative ay kailangang 5 kopya ng COC ang dadalhin. Dapat din anyang kumpletuhin ang lahat ng mga impormasyon na kailangang ilagay sa mga form. Kung meron pong hindi applicable sa inyo, lagyan nyo lang po ng not applicable. Ang importante po, walang patlang, walang bakante. Pangalawa, dapat po notaryado ang ating po mga COC. Bukod pa po sa dapat original yung pirma, kahit isa po dapat ay may original ang pirma para maituring na ang dokumentong ito ay original. Samantala, sinabi ni Laudianco na walang bayad ang pagpila sa Certificate of Candidacy. Ayon kay Laudianco, hindi pa maituturing na kandidato ang mga nagsumite ng COC hanggang sa unang araw ng pangangampanya. Mahigpit na paalala po namin, ang litrato po dapat latest. Hindi na po kami tatanggap ng lumang-luma pang litrato. And lastly po, walang bayad ang pagpapile ng COC. Pakisuplong po kagad sa COMELEC kung meron pong naniningil sa inyo ng bayad sa pagpapile ng COC. Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Commission on Elections o COMELEC susunod sa Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema sa isang bahagi ng Section 11 ng COMELEC Resolution 11045. Dahil dito sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na lahat ng itinalagang opisyal sa 10 nominees ng bawat party list ay itinuturing ng nagbitiw sa kanilang mga posisyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Welcome development para sa Commission on Elections o COMELEC ang pagpabor ng Korte Suprema sa hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal laban sa Section 11 ng COMELEC Resolution 11045 na nagpapahintulot sa mga itinalagang opisyal ng gobyerno na manatili sa kanilang pwesto kahit naghain na ang mga ito ng kanilang kandidatura.
Dahil dito, binanggit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa press con sa pagtatapos ng unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa The Manila Hotel 10 City na lahat ng itinalagang opisyal sa 10 nominee ng bawat party list ay deemed resigned na ang mga ito batay sa desisyon ng mataas na hukuman. Kanila din daw suportado ang mga ganitong mga inisyatiba upang magkaroon ng kalinawan ang mga gray area sa mga panuntunan sa filing at sa halalan. Kahapon, October 1, sa kabuuan ay umabot sa 15 party list at 17 sa pagkasenador ang nag-file ng COC sa unang araw ng filing at inaasahan na sa mga susunod na araw ay madadagdagan pa ang bilang na ito hanggang sa pagsasara sa October 8. Para sa Halalan 2025, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinag-aaralan ng pambansang pulisya ang maagang pagpapatupad ng election gun ban. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, maraming loose firearms kaya kinukonsidera nito ang maagang gun ban para sa nalalapit na eleksyon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 10999, epektibo ang gun ban simula Enero 12 hanggang Hunyo 11 ng 2025. Samantala, ipinagbabawal sa kapulisan ang makisali sa mga partisan activities o anumang aktibidad na sisira sa integridad ng PNP. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pag-akyat sa 3% ng biodiesel mix sa bansa kaugnay sa biofuel law, pinoprotektahan ang kalikasan. Ito ang pahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales kasunod ng implementasyon ng karagdagang 1% ng coconut methyl ester o CME sa biodiesel mix sa bansa. Ibig sabihin, mula sa dating 2%, magiging 3% na CME content na ang diesel fuel. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ng opisyal na simula ng ipatupad ang biodiesel ay mas naging maganda ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Basean niya sa pag-aaral, lumalabas na 1% ng emission ng diesel engine ay carbon dioxide, ngunit napapababa sa 0.65% matapos gumamit ng biodiesel mix. At ngayong itataas pa sa 3% ang biodiesel mix, inaasahan na bababa pa ang carbon emission ng mga sasakyan sa halos 2%. Ayon sa opisyal, malaking tulong ito lalo na sa krisis na kinakaharap ng bansa dahil sa climate change. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Dagupan, voter registration sa Dagupan City naging pangkalahatang matagumpay ayon sa COMELEC. Bilang ng botante sa syudad, higit 141,000 na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Matalunan agawa sa voter registration at syudad de Dagupan, Pangasinan yagim mapunan Pebrero 12 tan-anamput ng Setyembre 30, 2024 unungad sa kay interview at COMELEC Dagupan City Election Supervisor Attorney Michael Frank Sarmiento unungad kindi Sarmiento ni Kurit so sa isang kadakalan niya bilang yanan rehistro at 10 ya ago ya voter registration no iner sa opisina do so akawat ya 575 ya aplikasyon ng Hunyo 30 at parehong taon sa idagop na bilang na botante at syudad ya Dagupan at imatagay 141,330 dumani taluran libon aplikasyon yan ni record lugan abulan ya Hulyo hanggang Setyembre natan ya taon unungad kindi Sarmiento sa kay at saray manunan sa ngugan ya matalunan voter registration at syudad at saray satellite registration dyan silong na aktibidad at inawit sa registration at nanduruman pasan ya syudad inpasabimat ng Sarmiento na sa 100% so compliance ya COMELEC Dagupan City
City at saray satellite registration ya agawa at saray barangay na syudad. Manlala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, 271 ektarya na lupang sakahan sa Calabarzon nakasailalim sa rice contract farming ng National Irrigation Administration. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Nakasailalim sa rice contract farming ng National Irrigation Administration o NIA ang 271 na ektarya ng lupang sakahan sa Calabarzon. Sa episode ng Usapang Agrikultura, sinabi ni Engineer Precious Leira Palacol, Senior Engineer A ng Operations Section ng NIA Region 4A, na ang 87 hectares ay nasa Laguna, 50 hectares sa Cavite, 51 hectares sa Batangas at 83 hectares sa Quezon. Ang rice contract farming ay naglalayong tulungan ang mga magsasaka mula sa puhunan sa labor cost at post-harvest hanggang sa pagbili ng ani at pagbebenta nito. Ngayong taon, ang pilot implementation ng programa kung saan nakapagbebenta ang NIA ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa priority groups katulad ng PWDs, senior citizens, solo parents at 4Ps beneficiaries. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Unang araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy nitong Martes sa lungsod ng Puerto Princesa, naging mapayapa at maayos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Ara naging problema ang unang adlaw ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy kapon October 1, 2024. Ingkon ni Puerto Princesa City Police Office Chief Colonel Ronnie Bacuel, ingtawan niya igdurong PNP personnel sa mga lugar na ingkukon na critical areas. Pinabaskag tana ang mobile patrol at pakiusapan ang publiko na magtawag sa indang opisina kung may diyang kilos na buken matinglo. Pinabaskag din ang police visibility ang 66 na barangay ang lungsod ng Puerto Princesa. Mako ni Bacuel na sisigurado ng kanyang opisina na magiging mapayapa at tahimik ang buong durasyon ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy tungod October 8, 2024. Agalindigi ang siyudad ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Damian mula dyan sa Palawan. Yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, widening ng Kagpalale at Kasapa Bridge sa Calbayog Catarman Road na kumpleto na ng DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nakompleto na ang paghilapad sa duha nga permanente nga tulay sa Calbayog to Catarman Road sumala sa Department of Public Works and Highways, DPWH, Samar 1st District Engineering Office. Ginpondohan ang mga proyekto sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2023. Ang 31.33 million pesos nga Kagpalali Bridge in may kahilaba nga 30 meters, samtang ang 17.62 million pesos nga Kasapa Bridge in may sukol nga 18.15 meters. Ang parehas nga struktura in ginhilapad ang outer lanes sa tuongan wala sa 4.77 meters. Gingamit naman nga disenyo sa mga tulay ang Press-Trussed Concrete Design Girder o PCDG. Ginhilapad sa DPWH Summer 1st ang mga nasabi nga tulay agud pag-angay ngan pagsubay sa paghilapad sa mga kalsada sa nasabi nga lugar. Tikang Radyo Pilipinas Calbayog,
Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 16 na farmer cooperative and association sa Surigao del Sur sumailalim sa pagsasanay kaugnay sa tamang paggamit ng mga farm machinery. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Mukabat sa 16 ka mga farmer cooperative and associations kon FCAs gikan sa mga lungsod sa Cantilan, Madrid, Caguayt ug San Miguel ang malampuson nga nakahuman sa training on farm machinery operation, management and enterprise development dito sa Hotel Carajao, lungsod sa Cantilan, Surigao del Sur. Tumong sa mga pagbansay aron nga matuduan ang mga FCA recipients kung saan na paggamit sa mga farm machineries nga gihatag gikan sa Department of Agriculture o DA pinagi sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Gipasugdahan kini sa DA PhilMec aron masiguro nga molahutay gayud ang mga ekipo og dili daling maguba samtang ana kini sa pagatiman sa mga mag-uuma. Sa lungsod sa Cantilan, mukabat sa unom ka mga FCAs ang may lambigit sa tulo ka adlaw nga training workshop nga gilangkuban sa Bugsukan Farmers Livestock and Poultry Resource Association, Karkan Madcarlan Free Farmers Agriculture Co-op, Dumuyog FLPRA, Tisibunpa Irrigators Association, Tupahan Irrigators Association o Tigabong Coconut Farmers Association. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Kapulisan sa lalawigan ng Sulu na sa full alert status ngayong COC filing ng mga tatakbo para sa May 2025 national at local elections. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Naka-full alert yung mga kapulisan habinaybayan sila lupa sug hasupaya matanto kapag gangan inunon na bukod mareho kahalan halom sinwalu adlaw deal sin Commission on Election para makatukpal sin Certificate of Candidacy at wa COC mga nagkakanta dumakan hasusungod May 2025 election. Hambu ka mga kawajiban jumaka in kapulisan ding First Provincial Mobile Force Company hapag nakulay Police Major Edwin Catayos hapa. Lawi Police Major Sapa mga taon nila inagjadya ka opisin Commission on Election ha Provincial Capital dahil sing kahapon muna adlaw sampay na pakahinapusan adlaw sina COC filing hapit siya 8 sinabulan October hatahon yan. Bago naon ni deployment ang mga taon nila na ay paghinumpong Hasulo Police Provincial Office sa pag-uhanan sin Provincial Director Police Colonel Narciso Paraga sing petsa katloan si bulan September hatahon yan. Samantara tiyan tuhisa pa mahukuting pag-akad nila hagkaya pahuwa pang daag sinakura nila kataasan Police General Romel Francisco Marbil hindi mang lamuriha para kala pagpolitik. Suwaing katan kapulisan manutuginan partisan hasupaya sila di kabantangan si mapatut halom sara. Para sa Halalan 2025, Fatma Adiligino, Radyo Pilipinas, Hulo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Serbisyong inklusibo, Alyansang Progresibo, SIA Party, nakapagsumite na ng petisyon para sa kanilang partisipasyon sa darating na 2025 BARMM Parliamentary Election. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Piaguluan na nagyang kaiya kapapantaga na Vice Governor Tano Saranao Muhammad Mujamra Kinadyong so kaya file a serbisyong inklusibo, Alyansang Progresibo anta kasya party sa giyang kaiya miyakalpa sa ulanulan
si Isagyang Kaiya Opisina Commission on Election Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pwede Vice Governor mga inpadayan sa giya grupo iran ng mga dato aguluan tanong sa pitibarangan ng mga opisina sa ingid Tenwa Lanao del Sur. Mana niya na opisyal din na piyakatukaw sa Comelec BARM agu kalangwan sa giyang Kaiya Region tanong kaya pang padiran para sa giyang Kaiya pakatalingong mga BARM parliamentary election amirarangan sa national and local election sa Ragun na 2025. Ay mala afta agyang Kaiya partido iran nakapakaugupirang ko kapakaw sur ay interwa BARM focus sa giyang Kaiya mga galba kapakabugay sa isa a gobyerno a inclusive mana nalangon maapid ko mga programa agu project kapag makatalinguma sa BARM. Mitunutunog mambo sa proclamation o mga sumiporta ang mga dato sa giyang Kaiya partido iran sa Sul Dagulio a probinsya Lanao del Sur. Isa asiyap ko mga partido a pamimilian umabang sa Moro sa giyang Kaiya pagayakadin a eleksyon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Samantala, dumako na po tayo ngayon sa ating mga segmentong business o ang ating balitang negosyo. Iatid sa atin na ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Mas napatatag pa ng Philippine factories ang kanilang performance sa huling bahagi ng third quarter matapos maitala ang muling pag-angat ng Purchasing Managers Index o PMI ng sektor noong nakaraang buwan. Base sa pinakabagong S&P Global Manufacturing PMI report, sumampa sa 53.7 ang PMI ng manufacturing sector ng Pinas, ang pinakamataas na naitala simula noong kalagitnaan ng 2022. Mas mataas din ang nasabing figura kung ihahambing sa 51.2 index nitong Agosto. Paliwanag ni S&P Global Market Intelligence economist Mariam Baluch, ang significant improvement ng Philippine PMI noong nakaraang buwan ay buwat sa malakihang paglawig ng factory output at sa pag-angat ng mga bagong order. Sa kabila naman ng paghina ng demand mula sa overseas markets, nanatili namang matatag ang domestic demands na siyang naghatak para sa magandang index performance noong Setyembre. Samantala, kung maikukumpara naman sa karatig bansa sa Timog Silangang Asya, tanging Pilipinas lamang ang nakapagtala ng pag-angat sa index. Ayon sa S&P, hindi lumampas sa neutral score na 50 ang indices ng Malaysia, Indonesia, Vietnam at Myanmar, salamin na mayroong deterioration sa kanilang local manufacturing sectors. Bukod sa Pinas, napanatili rin ng Singapore at Thailand ang above neutral threshold na nangangahulugang improvement sa factory performance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, ito po good news sa mga nagbabalak pumasok sa franchising business. May aalok na bagong financing program ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga naghahanap ng pampondo sa kanilang planong franchising business. Ang bagong programa ay nabuo matapos na lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang DTI, ang financing arm nito na Small Business Corporation o SB Corp at ang Philippine Franchise Association o PFA. Sa ilalim ng kasunduan, maaari nang makapag-loan ang mga nais mag-venture sa franchising business, partikular sa humigit 200 franchise brands na nasa ilalim ng PFA. Ayon kay SB Corporation President Robert Bastillo, pwedeng makapag-loan ng hindi bababa sa 30,000 pesos collateral free ang first-time borrower sa nasabing programa. Maaari na niyang mapaangat ito sa 5 milyong piso kung mapananatili ng repeat borrower ang magandang credit rating nito. Samantala, bukod sa loan, sinabi ni PFA Chair Sam Christopher Lim na target din ng MOA na makapagbigay ng kasanayan lalo na sa mga overseas Filipino worker o OFW at kanilang pamilya, mapag-ugnay ang suppliers at mai-promote ang Filipino franchise brands sa global market. Kasabay nito, sinabi ni DTI Acting Secretary Maria Cristina Roque na plano rin nilang makipag-partner sa Department of Migrant Workers para sa promosyon ng franchising business sa OFWs. Binigyan din niya ang kahalagahan ng franchising business na nakalinya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalikha ng dagdag na trabaho sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng tensyon ng Manila at Beijing kaugnay sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, nanatili pa rin ang masiglang pamumuhunan ng Chinese businesses sa Pilipinas. Ayon sa Board of Investment o BOI, nakapagtala ito ng surge o mataas na project registration mula Chinese investors sa unang 9 na buwan ng 2024. Sa kanilang datos, abot sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga proyekto mula sa Chinese sources ang kanilang naaprubahan hanggang nitong Setyembre. Ito ay 237% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon ng 2023 at mas malaki kung ihahambing sa full-year project registration mula Chinese investors na 619 million pesos. Dahil dito, ang China na ang ikapitong bansa na may pinakamalaking source ng investment approvals ngayong taon. Una nang sinabi niyang BOI na inaasahan na nila ang dagdag na investment approvals mula China matapos ang matagumpay na investment mission ng ahensya sa East Asian nation noong nakaraang buwan. Sa nasabing mission, ipromote ng BOI ang Pilipinas bilang regional investment hub, particular sa smart at sustainable manufacturing and services industries. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Pinalakas ng Tokentex ang kanilang tsansa na madepensahan ang kanilang titulo pagkatapos tapusin ang Best of 5 quarterfinals series nila laban sa NLEX 125-96 sa Game 4 sa PBA Season 49 Governors Cup. Tinapos ng defending champion Tropang Giga ang serye ng may 3-1 record. Hinihintay na lamang nila ang mananalo sa pagitan ng Magnolia at Rain or Shine.
Nanguna sa opensa si TNT import Ronde Hollis Jefferson kung saan nakapagtala ito ng 35 puntos habang kumuha din ng 11 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 tapal. Nakakuha naman ito ng tulong mula kay Ray ng Batak na kamakailan lamang ay sumali sa koponan pagkatapos siyang i-trade nitong Hulyo na nakalikom ng 19 na puntos, 3 boards at 1 assist habang nag-ambag si RR Pogoy ng 18 puntos. 3 pang TNT players ang nagtapos ng may double digit. Kasama dito sina Calvin Oftana at Glenn Cobontin na nagbigay ng tig 11 puntos. Samantala si Robert Bullock naman ang may pinakamaraming puntos sa Road Warriors kung saan nagposte ito ng 25 puntos kasama pa ang 7 assist, 5 rebounds, 2 steals at 1 tapal habang si reinforcement Dequan Jones ay nagdagdag ng 21 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa inaantay na laban ng Token Text, kailangan pang maghintay ng Tropang Giga para malaman kung sino ang kanilang makakatapat sa semifinals dahil pinalawig pa ng Magnolia ang kanilang Best of 5 series laban sa Rain or Shine. Ipinakita ni Paul Lee ang kanyang lakas para pangunahan ang panalo ng Magnolia laban sa Rain or Shine sa Game 4, 129-100 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Nagtapos si Lee na may 25 puntos, sahog pa ang 6 na assist para dalhin ang Hotshots at ang Elasto Painters sa winner-take-all Game 5 na nakatakda itong darating na Sabado na gaganapin sa Inaris Center sa Antipolo. Ang panalo ay kahalintulad noong tinambakan ng Magnolia ang Rain or Shine sa Game 2 kung saan ang bataan ni head coach Chito Victolero ay dinomina ang kalaban sa impresibong 121-69 panalo. Malaki din ang nagawa ni Jabari Bird para sa Magnolia kung saan lumiyab ang import ng may 30 puntos kasama pa ang 4 na rebounds, 2 assists at 2 steals habang nag-ambag si Jeric Ahanmisi ng 14 na markers. Nasayang naman ang double-double ni Rain or Shine import Aaron Fuller na nagbigay ng 22 puntos at 10 rebounds kasama pa ang 1 assist at 1 steal habang si Jonard Clarito ay nagtapos ng may 15 markers at 5 boards. Magtatapat sa huling pagkakataon ang dalawang koponan sa Sabado at kung sino man ang mananalo ay makakatapat ang TNT sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinayang ng College of Benilde ang double-digit lead sa fourth quarter pero nalusutan pa din ang San Sebastian 96-94 overtime victory para manatiling nasa tuktok ng team standings sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Nanguna para sa Blazers si Winston Inot sa nagawa nitong 23 puntos, 8 rebounds at 8 assists. Nagpakawala na naman ng double-double si Allen Liwag para sa CSB na may 17 puntos at 11 rebounds habang nagambag si Justine Sanchez ng 10 rebounds at 8 puntos. Nakuha naman ng San Sebastian ang kanilang ika-6 na talo kontra sa 2 panalo kahit maganda ang linaro ni Raymart Escobido at Paeng Are na nakagawa ng 29 at 20 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan.
Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakagawa ng pelikula si Jody Santa Maria sa Regal Entertainment Incorporated. Masayang-masaya ang aktres dahil natupad na ang isa sa kanyang mga pinapangarap lamang noon. Magbibida si Jody sa pelikulang Untold na malapit nang mapanood sa mga sinehan. Dakangiting pahayag ng aktres, quote-unquote, "I'm just happy because it has always been a dream to work with Regal Films. When I was just starting in the business, na sana one day I get to be part of Shake, Rattle, and Roll kasi I would watch yung mga Regal Shockers. So now, yung dream na yon, it happened. It took a while but then it still happened. So, I'm happy." Ginagampanan niya ang karakter ni Vivian sa naturang horror film. Kahit nakagawa na ng mga pelikulang may kaparehong tema, ay ibang-iba raw ngayon ang matutunghayan kay Jody ng mga manonood. Sabi nga niya, quote-unquote, "The last horror film that I did was Clarita in 2019. It was focused on demonic possession. For this one, it's more of there's a lot of psychological tension going on with the character, and I guess that's what drew me to it. Being a psychology graduate, parang na-excite ako kasi feeling ko yung role na ginagawa ko, character study din siya." Aminado naman si Jody na nahirapang gumawa ng magkasabay na proyekto. Gabi-gabing napapanood kasi ang aktres sa Lavender Fields na kanyang pinagbibidahang serye. Sabi pa nga ni Jody, quote-unquote, "Yun talaga yung naging challenge for me kasi hindi talaga ako nagsasabay ng dalawang proyekto. It's just that when the script was offered, how do I say no to this one? Parang gusto ko din siya gawin. So of course, I do certain steps to be able to switch from Lavender to Vivian, which is the name of my role here. Ang nangyayari is a lot of visualization and meditation plus a constant reminder of myself and each character. And then, after the shoot, tanggal ang karakter and then you go home as yourself. And then, pagdating mo sa isang set, para kang nag-iba ng damit, ako ulit si Lavender." Samantala, kamakailan ay nailunsad na sa publiko ang wax figure ni Lea Salonga na bahagi ng Madame Tussauds Wax Museum sa Singapore. Isang malaking karangalan para sa singer na mapahanay sa unang listahan ng mga Pinoy celebrity na nagawa ng wax figure na matatagpuan naman sa Hong Kong. Sabi nga ni Lea, quote-unquote, "There's Catriona Gray, Manny Pacquiao, Pia Wurtzbach, and now I'm number 4. It feels really great. It feels great that there are these global iconic representatives of our country immortalized in wax. I'm hoping that any Filipino visitor to any of the Madame Tussauds where these figures are present when they come to visit, that they feel a sense of pride that we are there." Ayon sa international singer ay mahabang proseso ang nangyari upang maisakatuparan ang paggawa ng wax figure. Binantayang mabuti ni Lea ang bawat detalye nito hanggang sa matapos. Sabi nga ng singer, "It was a very long Sunday well spent, so many measurements taken, so many discussions on what is this pose going to look like, what are we trying to achieve with this particular likeness." So throughout the process, my manager and I would get progress photos just to see everything as it's happening.
At sa pagtatapos ng ating segmento, kinaaliwan ang ipinost na video ng aktres na si Jeneline Mercado kung saan nakisali pala siya sa What's in My Bag trend na may twist. Bumenta ang pagpapatawa ng misis ni Dennis Trillo kung saan ipinakita niya isa-isa ang laman ng kanyang tote bag. Pabiro namang inilabas ang mga laman ng neon pink tote bag. Aliw nga ang mga gamit na posibleng magkasya sa kanyang bag, gaya ng helmet, desk fan, rice cooker, kawali at marami pa, pero ang twist ay pati ang mister na si Dennis ay nagkasya sa kanyang bag. Exaggerated niyang hinila kunwari ang pulang araw actor mula sa bag at hinalikan bago ibalik sa loob na kinatawa ng netizens. Napakomento na nga rin ang mga kaibigan nila gaya ni Sheena Halili na nagtanong kung kasya rin daw ba ang dalawang bata sa loob para raw kasing itong bag ni Doraemon sa rami ng laman. Komento pa nga ng iba ay nahawa na raw ang nanay ni Dylan sa mister sa pagiging kuwela nito sa TikTok na hindi raw mapigilan ang mister kaya naki-join na rin. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.